Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Nais kong batiin ang bawat isa sa inyo sa mga narito ngayon at sa mga nakatunghay sa ating video. Ang ating layunin dito ay ang magbigay ng inspirasyon, pag-asa at mga pagpapala mula sa puso ng ating Panginoon. Sa mga sandaling ito, iniimbitahan ko kayong magpahinga at mag-reflect sa inyong mga puso. Kayo ay mga mahalagang tao at sa bawat isa sa inyo may natatanging misyon at layunin sa buhay. Sa ating pag-uusap ngayon, tayo ay magsasama-sama sa isang paglalakbay ng pananampalataya, pag-ibig at mga pagpapala. Ngayong araw, ang ating tema ay Ako si Jesus at ngayon ay pagpapalain kita, tanggapin ang iyong pagpapala. Ang mga salitang ito ay puno ng pag-asa at liwanag. Ang ating Panginoon ay laging nandyan upang tayo ay tulungan at gabayan. Tayo ay tinipon dito hindi lamang upang makinig, kundi upang makaramdam ng kanyang pagmamahal at pagpapala. Habang tayo ay magpapatuloy, nais kong hikayatin kayo na iwanan ang inyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Ano ang mga bagay na nais ninyong ipagdasal? Ano ang mga pagpapalang nais ninyong matanggap? Ang mga salitang ibinabahagi natin dito ay hindi lamang mula sa ating puso, kundi mula rin sa inyong mga puso. Ang inyong mga komento ay mahalaga at ang bawat isa sa atin ay may puwang sa ating komunidad na ito. Minsan tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon sa buhay. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay nadidismaya o nawawalan ng pag-asa. Ngunit alalahanin natin na ang ating Panginoon ay hindi kailanman nawawalan ng pag-asa para sa atin. Siya ay laging naririyan, handang sumuporta at magbigay ng lakas. Sa bawat pagsubok, nandiyan ang kanyang mga kamay na nag-aabot ng tulong. Ngayon, habang tayo ay nag-uusap, isipin natin ang mga bagay na nais nating ipasa sa ating Panginoon. Ipapakita natin sa Kanya ang ating mga pangarap, ating mga takot, at ang mga bagay na nais nating baguhin sa ating mga buhay. Tayo ay nag-aanyaya sa Kanya na pumasok sa ating mga puso at magbigay ng liwanag sa ating mga daan. Nais ko ring ipaalala sa inyo na ang pagdalo sa ating mga video ay hindi lamang isang simpleng aktibidad. Ito ay isang pagkakataon upang lumago sa ating pananampalataya at makilala ang mga kapwa natin mananampalataya. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, makakasama ninyo kami sa mga susunod na talakayan at pagpapalakas ng ating spirito. Mahalaga ang bawat isa sa inyo. Ang inyong mga kwento, mga karanasan at mga pananaw ay nagbibigay ng halaga sa ating komunidad. Kaya't patuloy tayong makipag-ugnayan, magbahagi ng pagmamahal at magdasal para sa isa't isa. Tayo ay isang pamilya at sa ating pamilya ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Ngayon, naway buksan natin ang ating mga puso at isip sa mga pagpapalang nagmumula sa ating Panginoon. Tanggapin natin ang Kanyang mga salita at yakapin ang Kanyang mga pangako. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggan at ang Kanyang mga biyaya ay laging umaagos. Handa na ba kayo? Tayo na't simulan ang ating paglalakbay tungo sa mga pagpapala. Tayo ay magdasal at magbigay pugay sa ating Diyos at sama-sama tayong tatanggap ng Kanyang mga biyaya. Maraming salamat sa inyong pagdalo at asahan ng mga magagandang bagay na darating. Huwag kalimutan na iwanan ang inyong mga komento at mag-subscribe para sa mas marami pang mga pagkakataon na tayo ay magkasama, tayo ay magsimula. Ang Salmo 115 na Peter 2:1-15 ay nagbibigay ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa mga pangako ng Diyos na pagpalain ang Kanyang mga tao. Sa mga talatang ito sinasabi, ang Panginoon ay magdaragdag sa inyong bilang, sa inyo at sa inyong mga anak. Biniyayaan kayo ng Panginoon ng mga nilalang ng langit at ng lupa. Dito,
makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang isang tagapanagot, kundi siya rin ang ating mapagkukunan ng mga biyaya. Sa ating buhay, madalas natin itong nararamdaman na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon. May mga pagkakataon na tila ang mga pagpapala ay napakalayo at mahirap abutin. Ngunit sa kabila ng ating mga takot at duda, ang mga talatang ito ay nag-uudyok sa atin na muling tumingin sa ating manlilikha. Ang kanyang pangako na pagpalain tayo ay nananatiling totoo at hindi nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang mga pangako. Siya ay isang Diyos na nagtutustos at nagmamalasakit sa kanyang mga nilalang. Ang salitang pagpapala ay hindi lamang tumutukoy sa material na bagay. Ang tunay na pagpapala mula sa Diyos ay mas malalim at mas makabuluhan. Ito ay maaaring maging kapayapaan sa puso, kagalakan sa kaluluwa, at lakas sa panahon ng pakikibaka. Sa ating paglalakbay bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat tayong tumanggap ng mga biyayang ito na nagmumula sa Kanya. Hindi ito nakasalalay sa ating mga nagawa o sa ating mga pagkakataon, kundi sa Kanyang walang kondisyong pagmamahal. Madalas nating naririnig ang mensahe ng pananampalataya at pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa Diyos ay isang mahalagang hakbang sa pagtanggap ng Kanyang mga biyaya. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Ang Diyos ay may mga plano para sa atin, mga plano na puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Isang malaking bahagi ng pagtitiwala ay ang pagtanggap na ang Diyos ay may kaalaman sa ating mga pangangailangan, mas higit pa sa ating pag-unawa. Minsan, may mga pagkakataon na nagdududa tayo sa ating halaga sa Diyos. Maaari tayong makaramdam na hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang mga biyaya. Ngunit ang mga talatang ito ay nagsisilbing paalala na ang ating halaga ay hindi batay sa ating mga nagawa, kundi sa Kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay laging handang yakapin tayo, anuman ang ating kalagayan. Ang Kanyang mga kamay ay nakabukas, naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya at humiling ng Kanyang mga biyaya. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating papel bilang mga tagapaghatid ng mga biyayang ito sa iba. Sa ating pag-asa at pananampalataya, tayo rin ay tinatawag na maging instrumento ng pagpapala para sa ating kapwa. Ang ating mga salita at gawa ay maaaring maging daan upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Sa pamamagitan ng pagkilos ng may malasakit at pag-unawa, na ipapakita natin ang tunay na diwa ng mga biyayang natamo natin mula sa Kanya. Sa bawat araw na tayo ay bumangon, isama natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat sa Diyos sa Kanyang mga pagpapala. Ang pag-amin sa mga biyayang natamo ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang mga simpleng bagay gaya ng pamilya, kalusugan at mga pagkakataon ay dapat ipagpasalamat. Sa paglalaan ng oras upang magnilay at magpasalamat, tayo ay nagiging mas sensitibo sa mga biyayang dumating sa ating buhay. Sa huli, ang mensahe ng Salmo 115 Master 13-15 ay isang paanyaya na muling pag-isipan ang ating pananampalataya. Tayo ay hinihikayat na maging bukas sa mga biyayang ibinibigay ng Diyos at sa Kanyang mga pangako na hindi nagbabago. Tanggapin natin ang Kanyang mga biyaya at ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa at pagmamahal sa kapwa. Sa ganitong paraan, tunay na mararanasan natin ang Kanyang pagpapala sa ating mga buhay. Sa Salmo 128, makikita natin ang kagandahan ng mga biyayang dulot ng takot at paggalang sa Panginoon. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa mga bunga ng isang buhay na nakatuon sa Diyos, isang buhay na puno ng pag-asa, kasaganaan at kaligayahan.
Mula sa simula, ang Salmo 128 ay nagsasaad ng mga pagpapala na nakalaan para sa mga tao na lumalakad sa landas ng Panginoon. Mapapalad ang lahat ng natatakot sa Panginoon at lumalakad sa kanyang mga daan. Ang paggalang sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pakiramdam. Ito ay isang aktibong pagpili na magtiwala at sumunod sa Kanya. Sa mga panahong puno ng pagsubok at hamon, ang takot sa Panginoon ang nagiging sandigan ng ating mga puso. Ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang patunayan ang ating pananampalataya at ang ating dedikasyon sa Kanya. Ang mga biyayang ito ay hindi lamang nakatuon sa individual, kundi maging sa kanyang pamilya. Sapagkat iyong kakainin ang mga bunga ng iyong mga kamay, mapapalad ka at magiging mabuti sa iyo. Dito, makikita ang koneksyon ng ating pagsisikap at ang mga biyayang natamo mula sa Diyos. Ang mga benepisyo ng ating masigasig na pagtatrabaho kasama ng ating takot sa Panginoon ay nagdadala ng kasaganaan. Ang ating mga pamilya ay nakikinabang sa ating mga desisyon at sa ating pagsusumikap na magbigay ng mabuti at tamang halimbawa. Isang mahalagang aspeto ng Salmo 128 ay ang pagtuon sa mga relasyon. Sa pamamagitan ng takot sa Diyos, nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa ating mga mahal sa buhay. Ang iyong asawang gaya ng isang punong olibo sa tabi ng iyong bahay. Ang simbolismong ito ay nagpapakita ng kalakasan at pagiging matibay ng ating mga relasyon. Ang ating pamilya ay nagiging isang matibay na pundasyon na nagdadala ng kasiyahan at kapanatagan sa ating buhay. Kapag ang bawat isa sa ating pamilya ay nagtataguyod ng takot sa Panginoon, nagiging mas makulay at puno ng pag-asa ang ating kabuhayan. Sa mga talatang ito, nagbibigay din ng pangako ang Panginoon. Siyang naglalakad sa mga daan ng Panginoon ay magkakaroon ng kasaganaan at kaligayahan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga salita ay puno ng kapangyarihan at pag-asa. Sa ating mga pagkilos at desisyon, naway laging nakabatay ang mga ito sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang kasaganaan at kaligayahan na Kanyang ipinapangako ay hindi lamang pisikal na mga bagay. Ito rin ay naglalaman ng mga espiritual na pagpapala na nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga puso. Dapat nating tandaan na ang takot sa Panginoon ay hindi nagdudulot ng pagkabahala kundi ng kapanatagan. Ang tunay na paggalang at pagmamahal sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay makamit ang tunay na kasiyahan. Ang mga hamon sa buhay ay nagiging mas madali kapag alam natin na may isang Diyos na nagmamasid at nagmamahal sa atin. Ang ating takot sa Kanya ay nagiging kalasaglaban sa mga pagsubok ng buhay. Sa huli, ang Salmo 128 ay nagsisilbing paalala sa atin na ang ating relasyon sa Diyos ay may direktang epekto sa ating buhay at sa ating mga pamilya. Ang mga biyayang nagmumula sa Kanya ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga gawain, kundi sa ating pusong handang sumunod at magtiwala. Naway patuloy tayong lumakad sa Kanyang mga daan, naglalaan ng oras upang magdasal at nagtatanim ng takot sa Kanya. Sa ganitong paraan, tiyak na mararanasan natin ang Kanyang mga pagpapala at ang kasiyahan na dulot ng buhay na nakatuon sa Kanya. Ang mga talatang mula sa Mateo, that day set 11 ay nagbibigay diin sa isang napakahalagang aspeto ng ating pananampalataya, ang kapangyarihan ng panalangin at ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos. Sinasalamin nito ang ating relasyon sa Ama na ating sinasamba at pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Minsan, ang mga pagsubok at hamon sa buhay ay nagiging sanhi ng pagdududa sa ating puso. Ngunit ang mga salitang ito ay paalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Palaging nandyan ang Diyos, handang makinig at magbigay ng mga biyayang kailangan natin. Sa buhay ng bawat tao,
Darating ang pagkakataon na tayo'y mahaharap sa mga tanong at pangangailangan. Sa mga sitwasyong ito, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay hindi isang malayong nilalang. Siya ay isang Ama na nagmamalasakit at nagnanais na tayo'y lumapit sa Kanya. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Tumawag kayo at kayo'y pasasagutin. Ito ay isang paanyaya na tayo'y mangahas na humingi. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ang mga ito ay mga tulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos. At doon siya nag-aalok ng Kanyang mga biyaya. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa Kanyang mga anak. Hindi lamang siya nagbibigay ng mga material na bagay, kundi higit sa lahat, nagbibigay siya ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal. Sa ating paghingi, dapat nating alalahanin na ang mga biyayang ito ay hindi palaging dumating sa paraang inaasahan natin. Minsan ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin ay naiiba sa ating mga inaasahan, ngunit laging ito ay para sa ating kabutihan. Ang Kanyang kaalaman at karunungan ay lampas sa ating pangunawa, at ang bawat bagay na Kanyang ibinibigay ay may layunin. Minsan, ang ating mga panalangin ay puno ng mga hinihingi, mga bagay na nais nating makamit, mga sakit na nais nating mawala, at mga problema na nais nating masolusyunan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mahalagang isama sa ating mga panalangin ang pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang paraan ng pagkilala sa mga biyayang natamo at sa mga pagkakataong tayo'y tinulungan ng Diyos sa ating mga pagsubok. Sa pamamagitan ng pasasalamat, tayo'y nagiging mapagpakumbaba at nagiging handang tumanggap ng anumang kaloob ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Kanya ay isang proseso na nangangailangan ng panahon. Sa bawat pagkakataon na tayo'y humihingi, tayo'y tinuturuan na magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa ating buhay. Maaaring sa ngayon ay tila madilim ang ating landas, ngunit ang pangako ng Diyos ay lagi niyang tutuparin. Sa mga pagkakataong tila wala tayong makitang sagot, alalahanin natin na ang Diyos ay kumikilos sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ang Kanyang mga plano ay hindi katulad ng ating mga plano, at ito ang dapat nating ipagpasalamat. Kapag tayo'y lumalapit sa Diyos, dapat nating isama sa ating mga panalangin ang ating mga pangarap at ambisyon, pati na rin ang ating mga takot at pangamba. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating paglalakbay. Sa ating paghingi, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay nariyan upang tayo'y gabayan, at ang Kanyang mga biyaya ay higit pa sa ating mga inaasahan. Ang bawat hakbang natin ay may kasamang pagpapala, basta tayo'y mananatiling tapat sa Kanya. Ngayon, hinikayat ko kayong maglaan ng oras upang magnilay-nilay sa mga bagay na nais ninyong ipagdasal. Isipin ninyo ang mga aspeto ng inyong buhay na kinakailangan ng liwanag at tulong. Isang pagkakataon ito upang ipahayag ang ating mga hangarin sa Diyos at magtiwala na Siya ay makikinig. Sa susunod na bahagi ng ating pagsasama, tayo ay mananalangin. O Panginoon, sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo na may mga pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa aming mga iniisip at nadarama, kami ay nagtitipon ng lakas mula sa iyong mga pangako. Sa aming paglalakbay sa mundong ito, kami ay naglalakbay kasama ang iyong liwanag na nagbigay gabay at lakas sa bawat hakbang. Salamat sa mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin upang maranasan ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Panginoon, sa oras na ito kami ay humihingi ng iyong mga pagpapala. Sa bawat isa sa amin, naway maramdaman namin ang iyong presensya na lumalapit at nagbibigay ng lakas. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, sa mga sandaling kami ay naguguluhan, dalangin namin na ang iyong kamay ay magpahid ng kapayapaan sa aming mga puso.
Sa bawat pagsubok na aming hinaharap, naway makita namin ang iyong liwanag na nagbibigay ng pag-asa. O Jesus, alam mo ang aming mga pangarap at mga hangarin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at hindi alam ang aming susunod na hakbang, kami ay humihingi ng iyong gabay. Naway ang mga pasya na aming gagawin ay maging ayon sa iyong mabuting kalooban. Patuloy mo kaming bigyang diin sa aming mga puso ang mga bagay na tunay na mahalaga. At tulungan mo kaming iwanan ang mga bagay na hindi nakakatulong sa aming espiritual na paglalakbay. Panginoon, sa mga oras ng lungkot at kawalang pag-asa, dalangin namin na ang iyong pagmamahal ay magbigay ng aliw sa aming mga puso. Naway marinig namin ang iyong tinig na nagsasabi, "Narito ako, hindi kita iiwan." Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, patuloy mong ipaalala sa amin na ikaw ay palaging naririyan, handang makinig, handang magbigay ng lakas. Sa mga relasyon namin sa ibang tao, kami ay humihingi ng iyong pagpapala. Naway ang aming mga pamilya, kaibigan at lahat ng aming nakakasalamuha ay mapuno ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan at pagkakasundo. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng karunungan upang magpatawad at muling magsimula. Naway sa pamamagitan ng aming mga kilos at salita, madama ng iba ang iyong pagmamahal. O Diyos, sa aming mga pangangailangan, kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan. Sa mga oras ng kakulangan, naway makita namin ang iyong mga biyaya na patuloy na dumadaloy sa aming buhay. Ipinapaabot namin ang aming mga pangarap at mga pangangailangan sa iyo. Tanggapin mo ang aming mga hiling at tulungan mo kaming magtiwala sa iyong tamang panahon. Sa aming mga pagsubok, naway makita namin ang mga pagkakataon para sa paglago at pagkatuto. Panginoon, sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay humihiling na ang iyong mga pagpapala ay mahulog sa amin. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap ng iyong mga biyaya. Sa bawat araw na lumilipas, naway maging paalala sa amin ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, ipaalala mo sa amin na ang bawat pagsubok ay may dalang layunin at pagkakataon para sa mas mataas na pag-unawa. O Jesus, sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming buhay. Ang aming mga pangarap, takot, pagkabigo at tagumpay ay iyong pag-aari. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay mapuno ng iyong liwanag at pagmamahal. Sa aming paglalakbay, naway mas mapalapit kami sa iyo, sa iyong pagkakaalam sa amin at sa mga plano mo para sa aming mga buhay. Sa lahat ng ito kami ay patuloy na nagtitiwala sa iyo. Patuloy mo kaming gabayan at palakasin sa aming pananampalataya. Naway sa bawat araw kami ay maging patutuo ng iyong kabutihan at pagmamahal. Sa bawat benepisyo na aming matatanggap, naway maging dahilan ito upang kami ay lumapit pa sa iyo at magpasalamat. O Panginoon, sa aming patuloy na paglalakbay, kami ay humihingi ng iyong gabay sa bawat hakbang na aming tatahakin. Naway ang aming mga desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban at ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at pananampalataya sa mga araw na darating. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok at hamon, tulungan mo kaming maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa. Ipaalala mo sa amin na sa bawat pagsubok may nakapaloob na aral at pagkakataon upang lumago at maging mas mabuting tao. Panginoon, kami ay nagtitiwala na sa mga oras ng pangangailangan, ikaw ang aming kanlungan at lakas. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan at tila hindi alam ang aming susunod na hakbang, tulungan mo kaming magpakatatag. Ipinagdarasal namin na ang iyong mga salita ay magbigay ng liwanag sa aming mga isip at puso. Naway sa bawat pagkakataon ng kadiliman, ang iyong ilaw ay magbigay ng gabay at pag-asa.
Huwag mo kaming hayaan na maligaw ng landas, kundi bigyan mo kami ng kakayahang makita ang tamang direksyon. O Diyos, sa aming mga relasyon sa iba, kami ay humihingi ng iyong tulong. Naway maging batayan ng aming pakikitungo ang iyong pag-ibig. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, bigyan mo kami ng lakas na magpatawad at muling magsimula. Ang mga salitang lumalabas mula sa aming mga labi ay naway maging puno ng pagmamahal at kabutihan. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga hamon sa aming mga relasyon, tulungan mo kaming maging maunawain at mapagbigay. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa at tila walang kasama, naway maramdaman namin ang iyong presensya. Ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa kundi ikaw ay palaging naririyan sa aming tabi. Patuloy mo kaming yakapin sa iyong pagmamahal at ipaalala na sa bawat hakbang ng aming buhay may layunin at dahilan. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, tulungan mo kaming makahanap ng kapayapaan sa kabila ng mga alalahanin at takot. Ipinagdarasal namin na sa aming mga puso ay patuloy na umusbong ang tiwala at pananampalataya sa iyo. O Jesus, kami ay dumudulog sa iyo sa mga pagkakataon ng pagkabigo at pagkadismaya. Sa mga sandaling kami ay tila hindi nagtatagumpay, bigyan mo kami ng lakas na muling bumangon at subukang muli. Naway maging inspirasyon ang aming mga karanasan, maging ito man ay tagumpay o pagkatalo upang mas mapalapit kami sa iyo. Ipinagdarasal namin na ang bawat pagkatalo ay magdulot sa amin ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa iyong mga plano para sa amin. Sa bawat araw, kami ay humihiling na ang mga pagkakataon na aming makaharap ay maging daan upang mas lalo naming makilala ang iyong kabutihan. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway makita namin ang mga biyayang iyong ibinibigay sa amin kahit sa maliliit na bagay. Naway sa bawat pagsubok na aming haharapin, makita namin ang mga aral na nagmumula sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ang iyong mga salita ang magsilbing gabay upang kami ay makatagpo ng kaliwanagan. Panginoon, sa lahat ng ito kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at pagmamahal. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap ng iyong mga biyaya. Sa bawat araw na lumilipas, naway maging paalala sa amin ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Huwag mo kaming hayaan na makalimot sa mga bagay na tunay na mahalaga at tulungan mo kaming mamuhay sa kagalakan at pasasalamat. Sa aming paglalakbay, O Diyos, naway mas mapalapit kami sa iyo at sa mga plano mo para sa aming mga buhay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihiling na ang iyong mga pagpapala ay mahulog sa amin. Naway ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at pagmamahal at sa bawat pagkakataon, kami ay maging patotoo ng iyong kabutihan at pagmamahal. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong imbitahan ang bawat isa sa inyo na magmuni-muni sa mga mensahe na ating pinag-usapan. Ako si Jesus at ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang iyong pagpapala. Isang napakamakapangyarihang pahayag na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang ating Panginoon ay palaging nandyan, handang magbigay sa atin ng mga biyaya na higit pa sa ating inaasahan. Sa mga pagkakataong tayo ay nalulumbay, naguguluhan, o tila walang pag-asa, naway maalala natin ang kanyang mga salita. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay tumanggap ng mga biyaya mula sa Kanya. Minsan, ang mga biyayang ito ay dumating sa anyo ng mga tao na nagpakita ng kabutihan sa atin, mga pagkakataon na nagbigay sa atin ng bagong direksyon o simpleng mga sandaling puno ng kapayapaan.
Bawat isa sa mga ito ay paalala na ang Diyos ay laging naririyan, handang umalalay at magbigay ng lakas sa ating mga puso. Ngunit hindi lamang tayo tumanggap ng mga biyayang ito. Nais din ng Diyos na tayo ay maging daluyan ng kanyang mga biyaya. Sa bawat araw, mayroon tayong pagkakataon na maging pagpapala sa iba. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng ngiti, isang mabait na salita, o pagtulong sa mga nangangailangan. Ang ating mga aksyon ay may kakayahang magdulot ng liwanag sa madilim na mundo. Kaya't habang tayo ay nag-iisip sa mga biyayang natamo natin, isaalang-alang din natin kung paano natin maibabahagi ang mga ito sa mga tao sa ating paligid. Tandaan natin na ang mga pagsubok na ating dinaranas ay hindi hadlang sa mga pagpapalang nais ipagkaloob ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga aral tayong natutunan at mga pagkakataon tayong lumago sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot sa mga hamon. Sa halip, yakapin natin ang mga ito bilang bahagi ng ating paglalakbay patungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos. Ang ating mga pagsubok ay maaaring maging daan upang mas makilala natin ang kanyang katapatan at kabutihan. Huwag kalimutan na ang ating mga panalangin ay mahalaga. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay nagbubukas ng pinto ng ating mga puso sa Diyos. Siya ay handang makinig at handang kumilos ayon sa kanyang kalooban. Kaya't habang tayo ay naglalakbay sa ating pananampalataya, patuloy tayong manalangin hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa iba. Isipin natin ang mga taong nangangailangan ng ating mga panalangin. Sa ating mga panalangin, tayo ay nagiging kasangkapan ng kanyang pagmamahal at biyaya sa mundo. Sa pagsasara ng ating devosyonal na ito, naway magdala tayo ng liwanag at pag-asa sa bawat hakbang na ating tatahakin. Isang mundo na puno ng mga hamon at pagsubok, ngunit sa ating pananampalataya at pagkilala sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos, tayo ay magiging matatag. Magsimula tayo sa mga maliliit na bagay, maging mapagpasalamat, magbigay ng tulong at ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Tandaan, ang ating buhay ay isang patotoo ng kanyang kabutihan. Sa bawat hakbang, magtiwala tayo na ang Diyos ay kasama natin. Tayo ay kanyang mga anak at sa ating mga puso mayroong apoy ng pag-asa na patuloy na sumisikat. Naway ang mga pagbabasang ito ay magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating misyon sa mundong ito. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa devotional na ito. Naway ang bawat isa sa atin ay maging pagpapala at patunay ng kanyang pagmamahal sa ating paligid. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at patuloy na lumakad sa liwanag ng kanyang pagmamahal.